Okay mga kababayan, no? Welcome back again sa ating YouTube channel. So matagal-tagal din ako na nawala, no? Kasi nga very busy talaga eh. Very busy talaga itong linggong to, no? Pero ngayon ito mag-umpisa na tayo mga kababayan Ito matinding balita to mga kababayan, no? Itong mga balita na tungkol sa ating bansa. Ito tungkol kay Bato. Tsaka tungkol sa SP President na matindi. Aray ko! Kakapal talaga ng mukha, no? na bigla nagpalit kagad ang SP President kasi nga alam niyo naman na parating na ang impeachment trial ni Inday Lustay. Ayan na. Kaya nga ito mga maka-Duterte Black talagang pinilit nilang makapasok sa majority nang sa ganun makontrol nila ang Senado. Talagang nakakapanindig balahibo to mga kababayan, no? Malupit ang ginawa ni SP Cayetano. Dinabay niya pa, tinawag niya pa si Senator Bato para nga ba sumobra. Lumamang sila sa majority. Ngayon, sila na ngayon ang majority mga kababayan. Matindi to kaya nga ito mga kababayan sama-sama natin panonoorin to mga kababayan ito matinding balita to na nakakabwisit. Okay na kung bago pa lang sa akin channel mga guys mga kababayan please wag mo nyo munang kalimutang mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel nang sa ganun nang sa ganun makatulong kayo lang ang pwedeng makatulong sa aming mga YouTube content creator ang inyong like and subscribe. Nang sa ganun may pagpatuloy namin ang aning paggagawa na reaction. Okay no, mga kababayan no. So please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay no, so please umpisa na natin kung paano tayo sama-sama natin panoorin to. Ito galing kay sa iyong araw matinding vlogger din to mga kababayan. Bibigyan lang natin ng reaction to Ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senate. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Ang bagong wow! Ang yabang no? Ang yabang ni SP Cayetano, bro. Ewan natin ito linggo ngayon mga kababayan. Ang bali-balita ngayon ay ito magpapalit sa Lunes. Matindi itong balita to mga kababayan malamang kung mamalasin siya sa bukas Lunes magpapalit daw ng SP President. Ngayon sa kasaysayan ng Senado siya lang ang pinakamaigsing nanungkulan bilang SP President tong Cayetano na to. Si Cayetano nga ba o pinapain lang? Kawikaan 16 verse 9, ang mapagsamantala ay nagpapakana ng masama, ngunit ang Panginoon ang nagtatakda ng kanyang kahantungan. Akala ng marami ay plansado na ang lahat. Akala natin ay selyado na ang upuan na Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang biglaang leadership change. Pero sa likod ng mga ngiti at kamayan sa session hall, may isang bulong na mas malakas pa sa sigaw. Ayon sa isang veteranong political analyst na si Llamas, paano kung ang upuang iyan ay hindi rin magtatagal? O yan, tingnan nyo naman mga kababayan Ito si Llamas dating political analyst. Sinasabi niya na parang hindi magtatagal Parang hindi magtatagal si SP Cayetano. Dahil nga alam niyo naman na talagang may balak talaga ang mga kasi sila na ngayon ang majority sa Senado. So lamang na sila ng bilang. Dahil nga kay Bato, ayun nga pinapasok ni Senator Cayetano sa Senado si Senator Bato para madagdagan ng isa para maging panalo na siya para maging SP President. Ganyan ang istorya. Parang pinain niya, no? Tinawag niya si Bato. Alam niya naman may warrant of arrest
sa International Criminal Court to Senator Bato, talagang talagang tinawag niya para makaboto at nang sa ganun maging SP President siya. Matindi to mga kababayan, no? Malupit talaga to si SP Cayetano. Lang, isang stopgap bago ang pagbabalik ng isang veterano. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako. Buong buhay ko naman. Matindi to, ayan, So, certain people are called for the job. So, even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? Napansin niyo ba ang Tingnan nyo na. Tingnan naman, napakayabang ngayon ha. Tingnan mo kung magsalita ha. Talagang hindi raw nila under Alan Peter Cayetano ha. Hindi nila matitibag ang Senado. Kasi ang NBI nga, di ba, pumasok para huliin si Bato. Hindi naman nila titibagin ng Senado, mahirap kaya tibagin yan. Si Senator Bato lang talaga ang pakay ng NBI, hindi yung buong Senado. Talaga kung magsalita si SP Cayetano, no, parang exaggerated eh. kasabay ng pag-init ng usapin sa ICC at ang pag-arangkada ng impeachment sa House, biglang nagkaroon ng balasahan. Yun. Sinasabing si Cayetano ang sagot sa crisis mode ng Senado, pero ito ang nakakanginig na katotohanan. Sabi ni Llamas, sa loob ng 4 na taon, 4 na beses na tayo nagpalit ng Senate President. Pakinggan pa natin siya. Saka, imagine mo in 4 years, 4 na beses nagpalit ng Senate President. At sabi Uy, teka, matindi to na. Biro mo na sa isang taon na. For the breaking record, 4 na beses na raw magpalit ng Senate President sa isang taon. Malupit to, matindi to, no? So, matindi to sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Matindi ang politika dito. Ayan, no, ayan nagsasalita si political analyst. Ayan, matinding political analyst yan, ha? Ayan, si Llamas. Kanina, hindi natin alam, baka bukas, sa makalawa, panibago na naman. Yes, that's 13 eh. Dalawa lang doon ang bumaliktad, di ba? Alam mo naman, hindi naman unlike other parliaments around the world, ideological ang kanilang basis eh. Sa kanilang boto, sa kanilang alignment. Sa atin, wala namang ideology eh. Wala nga prinsipyo eh. Wala nga ambition eh. Sa plain, cynical, personal, political calculation. At yun ang nakikita natin ngayon. Kaya, ano mangyayari sa ating Senado as an institution? Hindi ba alam nito mga senador na yun ang winawasak nila? They're very institution. Do you still recognize the Senate that you once served, Chairman? No, the Senate is unrecognizable. Talagang tingnan naman teka. Maraming analyst o maraming mga political analyst o mga politiko dati o mga observer na hindi talaga magtatagal si SP. Si SP Cayetano na 10K, si Mr. 10K. Alam niyo naman na pinangako niya noon na 10K yung kumakandidato siya noon. Binalandar niya ang 10K bawat Pilipino, bawat pamilya, pero hanggang ngayon matatapos na ang kanyang termino, wala pa rin 10K. Tapos kumbaga gusto pang tumaas ang ranggo gusto pang maging SP President. Ayan, naging SP President, kinuha yung kapangyarihan kay Tito Soto. They're above the law and they try to twist the facts. Therefore, sa politika ng Pilipinas, ang ngayon ay pwede maging tapos na bukas. Sinasabing may 13 votes na nag-align, pero alam nating lahat sa Senado, walang permanenteng prinsipyo, tanging cynical political calculation lang. Ito'y ayon din kay Llamas. Pakinggan pa natin siya. In a different multiverse. Yun, tingnan mo na. Pagdating sa politika, mga kababayan, walang permanenteng kaibigan. Babalik-baliktad talaga yan. Kahit baka alyado mo yan. Ayun ang sabi ng political analyst na si Llamas. Na ang batayan ng ating mga senador ay plataforma, prinsipyo, ideology, baka hindi na magbago. Ibig sabihin, malinaw na yung lines. Pero sa isang sitwasyon na ang basihan ay cynical political calculation, things can change overnight. The majority can be the minority. Kaya yun yung potential dito sa ganito. Rightly or wrongly, yan yung political system natin. It can change tomorrow, next week,
next month. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Win Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion, yung pagngad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines. Yun. Yung iba, hindi tumatagal ng 1 taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo. Kita natin si Bato de la Rosa na kahit gumugulong sa akdan ay humabol para bumoto. Pero bakit tila may usap-usapan na hindi magtatagal? Cayetano at babalik ba si Tito Soto? Ang ICC issue kay Senator Bato de la Rosa dito po sa naging realignment sa Senado. Well, nakatulong siya dahil nga nakadagdag siya sa boto. Pero even without Bato, tingin ko makukuha ng minority yung... Kasi dalawa nga yung nag-abstain. Oo. 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate. Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o magsisinong senador, hindi siya nabibilang sa quorum. They may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator de la Rosa. Kamakailan sinabi ni Soto patungkol sa pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa HOR patungong Senado. Ika pa niya, if it reaches us, I will immediately convene. Isang linyang tila naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Ang tanong ng marami, isinakripisyo ba ni Zubiri para protektahan ang mga DDS senators? O masiguradong hindi maharang ang impeachment? Ang pagbaliktad ba ni Loren Legarda ay permanente? Gayon din ng mga Villar. Yun, tingnan nyo naman pati Senator Loren Legarda bumaliktad. Talagang matindi to mga kababayan. No? Dating yun, tumutulig sa mga gawain ng mga Duterte. Si Senator Loren Legarda. Tingnan mo, bumaliktad. Kaya nga, tinatawag siyang balimbing. Kaya nakakatawa na lang talagang politika to. Nakakatawa talaga politika dito sa ating bansa, mga kababayan. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Sinasabi na Cayetano na walang kinalaman ang impeachment sa pag-upo niya. Pero sino ang maniniwala roon kung ang timing ay perfectly orchestrated? Therefore, huwag tayong kukurap dahil baka sa susunod na buwan, ang majority ngayon ay maging minority na naman. At ang mukhang bago sa itaas ay mapapalitan ng dati ng nakaupo. O, tingnan nyo naman. Talagang timing na timing Perfect timing, mga kababayan. Kung kailan ipinasa na impeachment trial, no? Ibinigay na sa Senado ang impeachment trial. Biglang nagbago ang Senate President. No? So ano ibig sabihin niyan? Siyempre, alams na. Sabi naman ni bagong Senate President Cayetano, walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang rigodon sa Senado. Let me make it very clear, may mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Sinasabi nga ni Llamas. Hindi naman kami maniwala sa inyo. Talagang timing na timing to Timing na timing nagpalit ng SP President kung kailan binigay na ang impeachment trial sa Senado. So bigla nagpalit. So ibig sabihin alams na. Panipis lang ng majority ngayon at isang baliktad lang sa kanila ay sigurado ay mawawala ang majority kung sakaling huhuliin si Senator Bato at Senator Bongo. Mapapalitan ba si Senator Alan Peter Cayetano? Ano sa tingin nyo, kaibigan? Kaya, ayun nga, ingat dahil di lang naman ikaw ang nandyan. Andyan yung mga kalaban mo. At gagamitin ng kalaban mo yung mga errors mo. Dapat yun ang kanilang seryosohin. Kaibigan, nakikita mo ba ang gulo? Ang mga trono sa mundong ito ay parang mga upuan sa musical chairs. Paiba-iba, pabago-bago at walang katiyakan. Kung ang mga pinuno ng ating bansa ay hindi alam kung hanggang kailan sila mananatili sa kapangyarihan, sino pa ang tunay na matatakbuhan? Pero may isang hari na ang trono ay hindi kailanman mayayanig. Ang ating Panginoon Jesus, hindi siya kailangang ilabi
Hindi siya bumababa sa survey at hindi siya nagbabago ng panig. Siya ang tanging proteksyon na tunay at walang hanggan. Kung pagod ka na sa politika ng iyong buhay, lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ngayon. Daniel 2 verse 44. At sa mga araw ng mga haring ito ay maglalagay. Okay mga kababayan, nalaman natin na talagang pwede magpalit ng Senate o pwede magpalit ng liderato ng Senado bukas sa Lunes. Ayan na. Kaya nga abangan natin bukas kung magpapalit talaga ng Senate President. Okay no mga kabayan, no? So hanggang dito na lang tayo, no? So kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo sara. Okay no? So please like and subscribe. Thank you.